na, di ngayon mga Marikoy, pumunta nga pala kami sa farm. Uwi na nga pala ngayon yung tatay ko galing hospital. Grabe yung lakas ng tubig dito mga Marikoy at napaka-fresh. At dahil nga para akong bagong gising, nagilamos na muna ako dito para may masmasan ako. Sakto naman, may merienda kami dito na suman at saka sampelot. Kapag mga ganitong pagkain, napakasarap kumain talaga. Araw din nga pala nag-stay sa hospital yung tatay ko kaya sobrang na-miss niya daw dito sa farm. Kung nga mga Marikoy, di naman ako dito nakatira pero araw-araw namimiss ko yung farm. Ang sarap kasi ng sariwang hangin dito. Request nga pala yung tatay ko, gusto niya daw kumain ng isda na may sabaw. Kaya maaga din kami pumunta dito para makapagluto. Bumili nga kami ng 2 kilong tilapia mga Marikoy tapos pinalinis na namin. Kaya heto na lang yung ginagawa ko, ini-slice ko na lang yung mga tilapia. At dahil nga medyo madami kami dito sa farm kaya ini-slice ko yung mga tilapia. Pagkatapos ko naman ini-slice mga Marikoy, binanlawan ko na nga dito sa tubig ng poso. Ang beses ko pa nga binanlawan para siguradong malinis. Magluluto nga pala kami ng pangat sa Kapampangan. Pero alam ko, mas kilala nyo to sa tawag na sinigang na tilapia. At sa pagluluto nga ng pangat, kailangan namin ng mustasa, sili na green, at syempre kamatis mga Marikoy na binabanlawan ni Darang Nene. Pagkatapos nga banlawan ni Darang Nene yung mga kamatis, ini-slice niya na din. Kailangan din pala namin ng luya mga Marikoy. At ang pinaka-importanting sangkap na kailangan namin, ayan yung nasa paligid ni Darang Nene. Ang dami nga bunga ng kamyas na tanim ng tatay ko. Iba medyo maliliit pa pero madami din naman yung malalaki. Slice na nga pala ni Darang Nene yung luya tapos nag-umpisa na akong pumitas ng mga kamyas. Habang pinipitas ko nga yung mga kamyas mga Marikoy, nangangasim ako. Nga pala ni Darang Nene, piliin ko daw yung mga malalaki. At yung mga malalaki lang daw yung kunin ko. Try nyo na ba magluto ng sinigang na gamit ang kamyas? Yung lasa ng sinigang mga Marikoy kung ito yung gagamitin mo. Yung lasa, hanapin mo talaga dahil nga kakaiba at masarap. Dinamihan ko na nga yung mga kinukuha kong kamyas dahil medyo madami din yung lulutuin namin. At syempre, para maglasa talaga yung asim ng mga kamyas. Kung nakatira siguro ako sa ganito mga Marikoy na nasa bakuran ko lang yung mga pangsangkap ko, siguro araw-araw sisipagin talaga akong magluto. Ayan nga si Darang Nene, di niya pa pinatawad yung iba pang kamyas, kinuha niya pa. Pagkatapos nga namin kumuha ng kamyas, ayan na nga mga Marikoy, binabanlawan na namin. Akala ko pa nga babanlawan lang to tapos diretso papakuluin na. Kaso nga tinuruan ako ni Darang Nene, ang sabi niya kailangan daw tanggalin yung tumpok, ano bang Tagalog nun? At ayan na nga mga Marikoy, si Darang Nene na nga yung gumawa para mas mabilis daw. Ito nga pala namin naisipang magluto sa labas ng bahay ng tatay ko. Naalala nga pala ni Darang Nene na di pa nabanlawan yung mga mustasa. Kaya yan mga Marikoy, binabanlawan na niya at nililinis niya na din. Ang kagandahan nga din pala kapag nakatira sa probinsya, laging fresh yung mga gulay. Kaya na nga mga Marikoy, nilagay ko na nga yung kawa. Tapos dito sa kawa, naglagay nga ako ng tubig, nilagay ko na yung kamatis, yung luya, at syempre yung mga kamyas mga Marikoy, sabay-sabay naming papakuluin yan. Itong niluluto ko nga palang pangat mga Marikoy, nagpapaturo lang ako kay Darang Nene at Apon Joy. Alam kasi nilang lutuin ito. Magalitan pa nga ako sa kanila kasi dapat daw ayan kumunang kumulo. Pagkalabas nga pala ng tatay ko sa hospital, eto yung mga eksena mga Marikoy. Lumabas na ng hospital yung tatay ko at may isang tulala. Ayan. Why sis? Namilyari sis. Alam nyo na kung sino yung pinakamabait na anak ng tatay ko. Habang kumukulo nga pala to mga Marikoy, nilagyan na ng asin ni Darang Nene. Tapos ayan nga pala yung contribution ko, taga-tikim kung okay na yung lasa. Sabi nga pala ni Darang Nene, pwede na daw tirisin yung mga kamyas. Sabi naman ni Apon Joy, bakit niya pinapahirapan yung sarili niya kung pwede niya namang ilagay muna sa lagayan. Nag-collab na nga yung dalawa sa pagluluto ng pangat. Ang saya nga nilang pagmasdan mga Marikoy, kahit wala yung mama ko, meron kaming Apon Joy at Darang Nene. At ayan na nga si Darang Nene, nagalit na siya kaya dinurog-durog niya na talaga. Pagkatapos nilagay niya na nga dito. Kakulo nga ulit mga Marikoy, nilagay na nga din namin yung mga tilapia. Kaya nga pala ni Apon Joy, bantayan ko daw kasi madali lang daw maluto yung mga tilapia. At totoo nga mga Marikoy, ilang minuto lang yung nakalipas, sobrang lambot na ng mga tilapia. At tinawag ko nga si Apon Joy kaso busy pa siya sa tatay ko. Pagkatapos niya nga ilamusan yung tatay ko mga Marikoy, ayan tinanggal niya na yung mga
mga bula-bula ng niluluto namin. Ang dami nga palang nagtatanong kung kaano-ano ko si Apunjoy. Girlfriend po siya ng tatay ko at alam nyo na, madrasta ko siya. Pinatikim ko nga pala kay Apunjoy at tinanong kung okay na yung lasa. Sabi niya okay na daw yung lasa, kaya ilagay ko na daw yung mga mustasa at saka siling green. At pagkatapos ko nga ilagay mga Marikoy, tinikman ulit ni Apunjoy. At sabi ni Apunjoy, kulang daw ng konting asin. Kaya bago kumulo, naglagay kami ng konting asin. Papakuluan na lang daw ng ilang minuto niyan mga Marikoy, tapos luto na. Ilang saglit lang nga mga Marikoy na luto na. At alam nyo ba na masarap daw i-partner to sa bagoong? Kaya buti na lang meron din silang MQ Kitchen bagoong dito. Mainit-init pa nga yung sabaw mga Marikoy, di na pinatawad ni Jace at kumain na nga siya. Bigla nga palang umulan ng malakas mga Marikoy at nandito nga din pala yung mga pinsan namin. May dala din nga pala silang ulam, kaya napagdesisyonan namin na magsalo-salo na lang kaming kumain. Sumakto pa nga na umuulan, kaya mas lalong sumarap yung mga ulam namin. Pagkaluto nga ng kanin, kumuha na ng pagkain yung ate ko para sa mga bata. Pinauna na nga namin silang kumain para makakain kami ng maayos. Kaya na nga mga Marikoy yung niluto naming pangat. Para sa akin, mas gusto ko siyang partneran ng MQ Kitchen bagoong na chili garlic. Grabe, kung ganito ba naman yung pagkain araw-araw, di na talaga ako makakapag-diet. Yung MQ Kitchen bagoong talaga kahit anong ulam pwede siyang i-partner. Kaya na nga si Daddy Tanon, dami niyang kinuwang chili garlic. Yung chili garlic nga pala ay kakaiba kasi may bagoong din. Nagkuha ko na nga din pala ng pagkain si Darang Nene kasi baka di siya matirhan. Kaya na nga, bang umuulan, kanya-kanya na sila ng kuha ng pagkain. Sumakto pa talaga yung sabaw ng pangat sa ulan.